Masaya siyang gumising kinaumagahan. Excited siyang makita ang binata. May usapan kasi silang susunduin siya nito mamaya. Pareho lang naman kasi ang oras ng pasukan nila sa trabaho. Pero maaga pa lang gising na siya. Nag-light breakfast lang siya dahil kakain naman silang sabay mamaya for breakfast. Baka magtampo pa ito pag sinabi niyang kumain na siya. Nakaligo at nakabihis na siya. Hinihintay na lang niya ang tawag ng binata na ngayon ay kasintahan na niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na boyfriend na niya ang isang mayaman at napaka-down-to-earth na lalaki. Kahit medyo naninibago pa rin siya sa estado nila ng binata, pipilitin niya pa rin na wag mailang dito. Sasanayin na lang niya ang sarili na pakisamahan at maging intimate sa binata. Masasanay din naman siguro siya. Gaya ng nakasanayan niya ng kasama ito palagi. Nagulat siya sa pagtunog ng cellphone niya. Agad niya itong tiningnan. Nagbabaka sakaling si Rafi ang nag-text. Hindi nga siya nagkamali. Siya nga ang nag-message. Agad niya itong binasa. May ngiti pa siya sa labi habang binabasa ang message ng binata. My love ang nakalagay na name ng binata sa phone book niya. Kahit noong unang nag-message sa kanyang binata, iyon na talagang nakalagay doon. Ngayon my love niya na talaga ito. Kinilig pa siya sa kaalamang my love din ang tawag sa kanya ng binata. Pagkabasa ng message ng kasintahan at nag-reply, ay agad na siyang lumabas ng apartment niya. Patungo na siya sa parking lot. Namataan niya ang binata na nakatayo at nakasandig sa bintana ng kotse nito. Kumaway siya nang makitang nakatingin na ang binata sa gawin niya. Gumanti naman ng kaway ang binata. Nag-slow motion pa ang tingin niya sa dalagang masayang naglalakad patungo sa kinaroroonan niya. Ang mga ngiti ng dalaga na isa sa pinakapaborito niya. Ang buhok nitong nagbabounce dahil sa bilis at excited nitong makalapit sa kanya. Habang pinanonood niya ito parang nahihipnotismo siya. Yung tipong parang laging nangaakit ang mga ngiti ng dalaga. Malakas din ang tibok ng puso niya. Kinikilig siya. Biglang nagiinit ang katawan niya. Napapamura na lang siya. Ang lakas ng epekto nito sa kanya. I'm really in love to this lovely woman, he murmured. Hey, you miss me that much, ha? Nakangiting sabi niya sa dalaga at agad na ikinulong sa mga bisig niya. Gumanti naman ng yakap ang dalaga at agad na ipinulupot sa bewang ng binata ang mga braso niya. Tiningala niya ito habang nakayakap pa rin sa kanya. Yeah, na-miss kita. Ikaw, hindi mo ko na-miss? She pouted her lips while she said that. He chuckled. No, of course. Kagabi pa kita nami-miss. Simula nung naihatid kita sa apartment mo. He gently caressing her cheeks. I'm going to miss you every day. Kahit na magkasama tayo palagi. And of course, I love you every day too. Malambing niyang sabi. Lumawak naman ang ngiti ng dalaga sa kaswitan ng binata. Akmang hahalikan siya ng binata nang pigilan niya ito. Huwag kang PDA ang aga-aga, my love. Matamis niya itong nginitian nang makitang bumusangot ang mukha nito. Napakagwapo pa rin, kahit hindi na maipinta ang mukha nito. Bakit? Nahihiya ka ba? Matamang nakatitig sa mukha ng dalaga. Umiling ito. Hindi, bakit naman ako mahihiya? Ang gwapo mo para mahiya akong mag-PDA sa labas. It's just that hindi lang ako sanay. Marami ding kepo dito, kala mo ba? Sabay yakap ulit sa binata, isiniksik pa ang mukha sa matitipuno niting dibdib. And where did you learn that word, kepo? Curious niyang tanong sa dalaga. I learned it from my coworkers. It's similar to gossip, something like that. Am I right? Tanong niya na nakangiti dito. Hindi pa ba tayo sasakay sa kotse mo? Baka machismis tayo ng kay aga-aga dito. Natawa pa siya. Yeah, it's similar to gossip. Kepo mean really curious. When someone wants to know about everything. Kepo is an abbreviation stand for knowing every particular object. Actually, Kepo originally from Indonesian slang, derived from Hokkien language. Then become trend Singlish, Singaporean English here. Paliwanag niya dito, pinagbuksan niya ito ng pintuan. Inayos niya muna ang seatbelt ng dalaga nang nakaupo na ito sa front seat. Nanakawan muna niya ito ng halik sa labi bago umikot at umupo sa driver's seat niya. Ngiting-ngiti pa siya sabay sulyap sa dalaga. Sumimangot ito sabay kurot sa tagiliran ni Rafi. Napaiktad naman siya sa ginawa nito. Napalingon pa siya sa dalaga habang nangingiti. Why? Patay mali siya niyang tanong. Malandi ka. Ngumuso pa ito. Binitin mo kasi ako. Masyado ka lang PDA kasi. Walang masama doon. I'm just proud to have you in my life.
I can't resist to being a PDA in public as long as I am with you. Kaya you can't stop me doing it, okay? Lumapit siya sa dalaga at masuyong hinahaplos ang mukha nito. Napapikit ito sa haplos niyang yun sa kanyang mukha. Ngunit napamulat ito bigla nang maramdaman itong magkasugbo na naman ang mga labi nilang dalawa. Napapikit ulit siya nang mas pinalalim ng binata ang paghalik sa kanya. Nang matapos ng binatang halikan ng dalaga, pinagdikit nitong mga noo nila. I love you, my love. Hinalik-halikan muna niya ulit ang labi ng dalaga bago niya ito pinakawalan na. Nahihiya pa rin ang dalaga sa kaswitan ng binata. Ang paghalik-halik nito sa kanya. Nalulunod siya sa kilig at saya. Nakakainis ang lalaking to. Pero nangingiti naman siya sa mga gesture ng binata. You're blushing, my love. Puna ng binata sa kanya. I told you, don't be shy. Masasanay ka din sa akin. Ngiti nito sa kanya. Sabay hawak sa kamay ng dalaga. Inilapit niya sa mukha nito at hinalik-halikan ng ilang beses bago binitawan. Matamis naman na pangiti ang dalaga. Okay, ngiti nito sa kanya. Did you eat already, my love? Tanong niya sa binata. No, not yet. Gusto ko sabay tayo mag-breakfast. And I already have reservation in the restaurant. I already eat? She want to tease him. Nakita niya itong kumunot ang noo nito at sumimangot. Bigla siyang nag-guilty dahil nasira yata niya ang mood nito. Napakagat labi siya. I told you yesterday sabay tayo kumain ng breakfast kasi hindi kita masamahan kumain sa lunch because I have a lunch meeting with my client. Pumuntong hininga ito. But it's okay. I-cancel ko na lang yung pinareserve ko. Maaga pa naman. May oras pa tayo mamasyal saglit. Bumaling ito sa kanya at nginitian siya. Para ipakitang okay lang sa kanya kahit hindi sila matuloy mag-agahan together. Pero deep inside malungkot at nanghinayang siya. I'm sorry. Kagat ang ibabang labi nito. Galit ka ba? Tanong pa ni Bella kay Rafael at matamang nakatitig sa gwapong mukha ng binata. Umiling ito. No, bakit naman ako magagalit sa'yo? Yan ang kahuli-hulihang bagay na ayaw kong gawin, ang magalit sa'yo. Natouch naman siya sa sinabi ng binata. Thank you. Love you. I love you too. Agad namang sagot ng binata. Hinawakan ulit ang kamay ng dalaga at pinisil ito. Bumaling siya saglit sa gawin ng dalaga para ngitian ito. Bago itinuon ulit ang atensyon sa pagdadrive. Hindi ka nagtatampo? Kulit pa niyang tanong ulit dito. Natawa ang binata. Slight. Pinakita niya ang daliri niya kung gaano kaliit lang siya nagtatampo. Nilakihan mo naman sana ng konti, nahiya ka pa. Natatawang sabi naman niya. Okay na yan, at least na measurement ko pa rin. Nagkatawanan silang dalawa nang ma-realize na ganoon din ang sinabi niya noong una silang nag-lunch together. That was my line before, you copy me. Natatawa pa rin itong sabi. It's coincidence. Pakli naman ng binata. Nola, but honestly, I was teasing you a while ago. Ngiting aso siyang tumingin sa binata. Naughty. Nangingiti nitong sabi. Hindi rin nagtagal nakarating na sila sa restaurant kung saan siya nagpa-reserve. Bella's place is a bit far from her working place. That's why sometimes she's going out early. Isa pa mahirap din maghintay ng bus. Pagka-parking ng binata sa kotse, agad itong lumabas at pinagbuksan ng dalaga. Ingat na ingat ang binata sa dalaga na alalayan itong lumabas. Nangingiti na lang ang dalaga. You are acting weird, love. Nagmumukha na akong buntis sa sobrang pag-alalay mo sa akin. Bulong niya sa binata. Huwag mo na lang pansinin, my love. Niyakap niya ito at hinalikan ng sentido nito. Let's go? Aya na niya sa dalaga. Wait, ayos lang bang suot ko? Wala bang dress code ang restaurant na yan? Alanganin niyang sabi kay Rafi. Pinasadahan naman siya ng tingin ng binata mula ulo hanggang paa niya. You look good, my love. Bagay sa'yo. Kahit anong isuot mo. Just don't wear revealing clothes. Hinila na niya ito patungo sa restaurant. Good morning, sir, ma'am. Do you have reservation? Good morning. Yes, Rafael Holmes. Thank you. Formal niyang sabi. This way, sir. At iginiya na sila ng waitress sa pinareserve ni Rafael para sa kanilang dalawa. Natakam siya sa mga inihain nilang pagkain. Pinalakpak pa niya ang mga kamay na parang bata. Amused naman siyang pinapanood ng binata at hindi niya mapigilang isatinig ang gusto niyang sabihin sa dalaga. Sa pagkain ka na naman kinikilig. Hindi ba ako yummy?
Tunog nagseselos ang boses niyang tanong sa dalaga. Napanganga itong napatingin sa kanya. Pinagseselosan ba niyang mga pagkain? Natanong nito bigla sa isipan nito. Napapangiti na lang ito. Love, mas nakakakilig ka kaysa sa mga pagkain na to. Don't get me wrong, you look yummy in my eyes. But for now, this food is yummier. Humahagik-hik pa siya sa sagot niyang yon. I'll make sure next time I'm the yummier than these foods. Sabay kindat sa dalaga. Namula naman ito bigla sa pinahayag ng kasintahan. Malandi talaga. Hindi nawawala ng cheesy words. Naikinakilig niya ng sobra. Masaya silang kumakain. This is their first date being in a relationship. Wala na. Hulog na talaga ako sa kanya. Sobrang sweet. Sobrang maalaga. Lahat-lahat na. Kaya iingatan kong relasyon naming to. I will treasure every memory we have together. Hindi na siya nagpahatid pa dahil alam niya may pasok din ito at malilate na ito. Para sa kanya hindi na naman ito obligasyon ang ihatid siya. Sobrang OA lang kasi ito. And take note, nilutuan pa siya nito ng pagkain for lunch. Sobrang touch naman ng dalaga. Mahal na mahal ko talaga ang lalaking to. He is so different. Hinihintay niya sa bus stop si Rafi, ang kasintahan niya. Nag-message kasi ito na malilate ito ng kaunti sa pagsundo sa kanya. Kahit nagsabi na siya sa binata na kaya naman niyang umuwi. At kung busy pa ito, wag na lang ipilit na sunduin siya. Pero makulit at mapilit ito. Hindi talaga ako mananalo sa kanya. Kaya ang ending dito niya na sa bus stop hinihintay ang binata para madali na lang sa kanyang pagsakay sa sasakyan ng binata. Sa haba ng paghihintay niya sa binata, dumating din ito sa wakas. Bumusina ito dahilan para mapaigtad siya sa gulat. Nakita niya itong ngumiti sa pagkagulat niya. Lumabas pa ito ng sasakyan niya para salubungin siya ng yakap at halik sa pisngi. I'm sorry, my love. Pinaghintay kita ng matagal. Nagugutom ka na ba? Sabay iginiya na siya pasakay sa kotse nito. It's okay, love. Saan tayo kakain? Excited niyang tanong. We are going to Marina Bay Sand. We will have a dinner there. Ngiti nito sa kanya. Lumaki naman ang mga mata niya at napanganga pa. Really? Bulalas niya. I dream of going there but I don't have time. At wala din akong kasama. Hindi ko din alam paano pumunta dun. I'll bring you there right now, my love. You will love it there for sure. Thank you, I'm so excited. Nagniningning ang mga mata at pinagsalikop pa niya ang mga kamay na parang batang kinikilig. Natawang binata sa reaksyon niya. Ito ang isa sa pinakagusto niya sa dalaga, ang childish side nito. So cute and innocent. Para itong batang nakawala sa loob ng bahay nito. Mga reaksyon ng dalaga, so priceless. Nilingon niya ito at nakita niyang nakasimangot ang dalaga. Love, why? Is there something wrong? Nag-alala niyang tanong. Wala naman. Ano lang? Wala nang battery yung phone ko and I can't take photos there. Sayang. Malungkot niyang sabi. I have my phone, love. You can use it. You no need to be sad, May binuksan sa harap sa tabi ng manibela niya at sabay abot sa dalaga. It's a power bank charger. You can try to use this. Charge your phone here. Umaliwalas naman ang mukha ng dalaga pagkakita sa iniabot ng binata sa kanya. Wow, thank you! Masayang bulalas nito. Anything for you, my love. And you're welcome. Kindat pa niya sa dalaga at tinuon ng paningin sa pagdadrive. Kinilig naman ang dalaga. Hindi rin nagtagal nakarating din sila. She's really so innocent. Pinapanood niya itong iginagala ang paningin sa malawak na car park. Love, even the car park is so nice. Bulalas niya na ikinakatawa naman ng binata. Lumapit siya dito at inakbayan ito. Siya na din na nagdala sa bag ng dalaga. Mas mamangha ka pa kapag nasa itaas ka na. I'm pretty sure makakalimutan mong may kasama ka. Aniya. Bumaling naman ang dalaga sa kanya. Hindi kailangan nating dalawa ng maraming selfies. Bawal tumanggi. Matamis siyang ngumiti sa binata. Oo na po, tara na. Umabresyete naman siya sa braso ng binata habang patungo na sila sa elevator. Nag-check-in muna sila bago makapasok sa rooftop, kung saan makikita ang infinity pools. May malapit na restaurant doon. Doon siya nagpa-reserve ng dinner date nila ng kasintahan. Hindi matapos-tapos ang mga masasayang binibigkas ng dalaga kay Rafael. Amuse niya itong pinapanood at walang pakialam ang dalaga kung nagmumukha na siyang ignorante.
Kahit naman siya namamangha pa rin sa ganda ng view lalo na sa gabi. Kahit madalas sila ng mga pinsan niya dito, hindi pa rin nakakasawa ang lugar na ito. Love, OMG, ang ganda dito. Sa internet ko lang nakikita ang lugar na to dati. Ngayon nandito na ako. Oh my God, thank you so much. Sabay lapit sa binata at niyakap niya ito ng mahigpit. Natatawa naman na gumanti ng yakap ang binata.